Iniwan ng anak ang inang may sakit sa ospital. Pagbalik niya para kunin ang mana, napaluhod siya nang makita kung sino ang nagbukas ng pinto. Malamig ang kwarto ng ospital, tahimik, at ang matapang na amoy ng gamot ay parang dumikit na sa mga pader. Nakahiga si Erlinda, mabigat ang paghinga, at nararamdaman niyang humihina ang kanyang katawan araw-araw. Kakabigay lang ng balita ng mga doktor, malubha ang kondisyon, terminal na, at malamang ang mga susunod na buwan ay ang kanyang huli. Tumingin siya sa gilid. Naghahanap ng kaunting lakas pero si Danilo ay naroon lang sa katawan. Nakatawang mga braso, hindi makatingin ng diretso sa mata, nakikinig siya sa lahat na parang walang pakialam. Inabot ni Erlinda ang kamay, sinubukang hawakan ang braso niya, at mahina niyang sinabi, "Pwede ka bang manatili kahit sandali lang? Gusto ko lang sanang makausap ka." Iniwas ni Danilo ang tingin, napabuntong hininga at sinagot siya na may pagkainip. "Kailangan ko nang umalis, ma. Ang dami kong kailangang asikasuhin sa labas, alam mo namang ang hirap ng buhay ngayon. At itong sitwasyong to, masyado nang mabigat para sa akin." Bago pa man siya makasagot, tumayo si Danilo, inayos ang strap ng bag sa balikat at lumabas ng kwarto nang hindi man lang lumingon. Tahimik ang sumunod na mga araw. Gumigising at natutulog si Erlinda ng mag-isa. Mabilis at mekanikal ang mga pagbisita ng mga doktor. Ang mga ibang kama sa paligid niya ay unti-unting nawala ng pasyente, pero ang kanya nananatili. Mabagal ang takbo ng oras. Sa kabila ng hirap, nagsimula siyang magsulat ng mga liham. Bawat linggo, sa sobrang pagsusumikap, uupo siya sa kama, kukuha ng papel at panulat, at doon niya inilalagay ang natitirang pag-asa. "Anak, sinusubukan kong maging matatag. Iniisip pa rin kita araw-araw. Miss na kita." Puno ng sakit ang mga salita, pero may halong pag-asang muling magkakasama sila. Nakiusap siya na bumalik ang anak, sinabing kaya pa niya siyang makita na buhay pa siya. Pero si Danilo, tuwing nakakatanggap ng sobre, ni hindi man lang ito hinahawakan. Pagkakita pa lang sa pangalan ng nagpapadala, itinatapon na niya ito sa drawer o diretsong basurahan. Para sa kanya parang patay na ang ina. Panahon na lang ang hinihintay at wala siyang balak harapin pa ito. Samantala, sa ospital, iba ang takbo ng oras para kay Erlinda. Ang lakas na natitira sa kanya ay nanggagaling sa pagnanais na mabuhay. May ilang nurse na naawa sa kanya at tumutulong kahit papaano sa maliliit na paraan. Isang mas mainit na tsaa, mas maayos na kumot. Pero wala ring pwedeng manatili sa tabi niya palagi. Isang umaga, pumasok ang isang doktor, diretsahan at sinabi, "Erlinda, hindi ka na pwedeng manatili dito kung wala kang bantay. Wala na tayong kailangang gawin na medikal. Kung kaya mo pa, mas makabubuting umuwi ka na." Hindi siya nakipagtalo. Tumango lang siya at makalipas ang ilang araw lumabas siya ng ospital mag-isa. May dalang isang supot ng simpleng damit at ang mga huling resulta ng kanyang mga pagsusuri. Sandaling pahinga muna. Para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng ganitong mga inspiradong kwento ng libre, hinihiling naming mag-subscribe ka sa channel at i-like ang video. Sabihin mo rin sa comments kung taga saan ka nanonood. Maraming salamat at tuloy na tayo sa kwento. Pareho pa rin ang bahay. Maliit, walang luho pero puno ng alaala. Tumingin si Erlinda sa kusina at naalala ang panahon noong bata pa si Danilo. Naalala niya ang mga hapon ng paggawa ng matatamis, ang mga kaserola sa apoy, ang amoy ng asukal sa hangin, ang kislap sa mata ng batang lalaki habang sumusubok ng mga niluto niya. Marunong pa rin siya at ngayon, mag-isa, walang kita, walang tulong, baka ito na ang tanging paraan para mabuhay. Tinipon niya ang kakaunting sangkap na meron siya at sinubukan ang unang luto. Hindi maganda ang itsura ng mga matatamis, parang pagod tingnan pero tama ang lasa. Kinabukasan, naupo siya sa bangketa, may dalang simpleng mesa at makulay na tela. Walang lumapit. Sa ikalawang araw, isang matandang lalaki ang bumili ng dalawa, ngumiti, pero walang sinabi. Sa ikatlong araw, isang babae ang lumapit ng dahan-dahan. Tumikim ng isa na tahimik ng ilang segundo at nagtanong, "Tumatanggap ka ba ng order? May birthday party ako sa Sabado." Ngumiti si Erlinda sa unang pagkakataon matapos ng matagal na panahon.
Ang sagot niya ay isang mahina, halos mahiyaing oo. Pagkaalis ng babae, bumalik siya sa loob ng bahay. Dahan-dahang naghugas ng kamay at naupo sa sofa na may luha sa mata. Hindi iyon luha ng sakit, kundi isang uri ng ginhawa na bago pa sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang sakit, naramdaman niyang maaaring may pagkakataon pa, kahit kaunti, na magpatuloy. Ilang linggo na ang lumipas mula nang ibenta ni Erlinda ang una niyang matatamis sa harap ng bahay. Ramdam pa rin ng katawan niya ang epekto ng sakit, ang patuloy na pagkapagod, ang panghihina ng mga braso, pero may nagbago na. Mabagal pa rin ang kanyang mga hakbang, pero buo ang loob. Payat pa rin ang mukha niya, at pareho pa rin ang damit, pero may liwanag na sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Nakahanap siya ng dahilan para magpatuloy, at iyon ay mas malakas pa sa kahit anong diagnosis. Araw-araw siyang nagigising bago pa sumikat ang araw. Hinuhugasan ang muka, itinatali ang buhok gamit ang simpleng panyo, at maingat na isinusuot ang apron. Maagang nabubuhay ang kusina. Ang amoy ng natutunaw na asukal, balat ng kalamansi, at bagong kudkud na niyog na hinahalo sa masa, ay bumabalot sa buong bahay na parang may kasamang pag-asa. Bawat kakanin ay inihahanda ng may tiyaga, ingat, at alaala. Pagkatapos ng lahat, inaayos niya ang kahon ng kahoy na may mga telang may burda na minanapan niya sa ina, inilalagay ng maayos ang mga kakanin at lumalakad papunta sa sentro ng bayan. Mahaba ang lakad. Mabigat ang kahon na bitbit ni Erlinda gamit ang dalawang kamay. Dumaraan siya sa mga basag na bangketa, sa mga punong bus, at sa mga taong tila walang pakialam sa kanya, pero wala ni isa mang humahadlang sa kanya. Inilalatag niya ang kanyang munting pwesto sa isang sulok ng plaza, katabi ng ibang matatandang babaeng nagtitinda ng prutas, tahiin at mga handicraft. Sa simula kakaunti lang ang lumalapit, pero unti-unti may mga bumabalik. Isang lalaking naka-Amerikana ang tumikim ng isang kakanin, nanahimik ng ilang segundo at saka lamang nagsabi, lasa itong alaala ng pagkabata. Isang ali ang bumili ng 4, saka bumalik makalipas ang 2 araw para humingi pa. Isang binatang mukhang nagmamadali ang tumigil sandali para sabihing, wala pa akong natikman na ganito. Isang Sabado ng umaga, isang magandang babae, maayos ang bihis at may ngiti sa labi, ang lumapit na may interes. Bumili siya ng 2 kakanin, kumagat, at napalalaki ang mata sa gulat. Tiningnan niya si Erlinda at nagtanong, naisip niyo na po bang sumali sa Local Producers Fair? May ganun linggo-linggo sa Cultural Center at espesyal ang produkto niyo. Nagpasalamat si Erlinda, sinabing pag-iisipan niya, at umuwi ng bitbit ang ideyang iyon sa isip. Kinabukasan, mas maaga pa siyang nagising at pinuntahan ang naturang fair. Maayos ang lugar, may bubong, may mga pare-parehong pwesto at maraming tao. Nakakuha siya ng pwesto sa tulong ng parehong babae na nag-imbita sa kanya. Pagsapit ng hapon, ubos ang lahat ng dala niya. Sa 3 linggo ng fair, isang lalaking kakaiba sa lahat ang dumating. Maayos ang tindig pero simple kung magsalita. Tinikman ang kakanin, pumikit ng ilang segundo at nagsabi, may talento kayo. Alam niyo ba yon? Ngumiti si Erlinda. May kababaang loob pero hindi sumagot. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang bahagi ng maliit na grupo ng mga mamumuhunan na naghahanap ng mga kakaning may sariling pagkakakilanlan, tunay ang lasa, para sa proyektong naglalayong magbukas ng mga regional sweet shops. Sinabi niyang gusto pa niyang makipag-usap dahil nakikita raw niya ang potensyal. Nakinig si Erlinda ng mabuti kahit hindi pa siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Nang tanungin kung papayag siyang makipagpulong, ang tugon niya, bigyan niyo po ako ng ilang araw, kailangan ko pong pag-isipan. Gabing iyon, habang nakaupo sa kusinang mesa, sumulat siya ng isa pang liham para sa anak. Ikinuwento niyang unti-unti siyang gumiginhawa, na nakabalik na siya sa kusina at na may lumalapit sa kanyang pagkakataon na baka maging mahalaga. Sinabi rin niyang pangarap niyang makasama ang anak sa panahong iyon, na sabay nilang maranasan ang tagumpay. Maingat niyang isinulat ang bawat salita, pinabanguhan ng papel, at sinelyuhan ng may pag-aalaga. Kinabukasan, inilagay niya ito sa koreo. 3 araw pagkatapos,
Natanggap ni Danilo ang liham tulad ng lahat ng nauna. At gaya rin ng dati, itinapon lang ito sa pinakailalim ng drawer na hindi niya kailanman binubuksan. Lalong lumulubog si Danilo sa utang. Hindi natutupad ang mga inaasahan niyang oportunidad. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga kaibigan na pinabayaan siya ng ina, na hindi raw makatarungan na siya lang ang kailangang magsikap habang ang ina ay malamang nasa ospital pa rin, humihiga at naghihintay na lamang ng kamatayan. Isang kakilala ang nagkwento tungkol sa bagong programa ng gobyerno para sa mga taong may kamag-anak na malapit ng pumanaw at walang direktang tagapagmana. Isa itong sistema ng rehistro para sa automatikong proseso ng mana. Naintriga si Danilo. Inisip na baka kung susuwertihin maabisuhan siya ng kamatayan ng ina at magkaroon pa ng makukuhang ari-arian. Tinanggap niya ang alok at nagparehistro. Habang abala si Danilo sa pag-iisip ng kung anong mapapakinabangan, si Erlinda ay tahimik na nagpapasya ng pinakamahalagang hakbang sa kanyang buhay. Hinanap niya ang business card ng mamumuhunan at tinawagan ito. Nagkasundo silang magkita sa isang cafe malapit sa Cultural Center. Dala ni Erlinda ang mga paborito niyang kakanin, pero mas maayos ang pagkakapresenta ngayon. Pinakinggan ng lalaki ang kanyang kwento na antig at sinabing tuloy ang proyekto. Gusto raw niyang tumulong magbukas ng maliit at kaakit-akit na kakanin shop na may sariling pagkakakilanlan. Nilagdaan ni Erlinda ang kontrata habang nanginginig ang kamay pero matatag ang tingin. Sa unang pagkakataon, naniwala siyang pwedeng may mangyaring malaki. Lumipas ang ilang buwan at kapansin-pansin ang pagbabago. Pinapatakbo na ngayon ni Erlinda ang isang maliit pero kahanga-hangang kakanin shop na nasa isang mataong kanto sa sentro ng bayan. Mapusyaw ang kulay ng labas ng tindahan, laging may sariwang bulaklak sa loob. Bawat kakanin na lumalabas mula sa kusina ay gawa ng may puso gamit ang parehong mga reseta na minsang inihahanda lang para sa anak. Ang dati paraan para mabuhay ay naging sining, at ang lasa ng kanyang niluluto ay may dalang damdaming hindi maipaliwanag. Paulit-ulit bumabalik ang mga customer. Sinasabi kung paanong ang mga kakanin niya ay may lasang parang bahay, parang yakap, parang bagay na likha ng tunay na pagmamahal. Siya mismo ang gumagawa ng lahat. Gumigising ng maaga, sumusubok ng bagong mga recipe, inaasikaso ang mga order, inaayos ang display. Nakakuha na siya ng 2 katulong, mga babaeng kasing payak din niya, na mabilis matuto at nagtatrabaho ng may parehong malasakit. Sa bawat pakete, si Erlinda ay nagsusulat ng maliliit na mensahe gamit ang kamay. Deserve mo ang matatamis na to. Sana'y niyayakap ka nito sa loob. Parang sa bawat order na lumalabas, may bahagi rin ng sarili niyang puso ang kanyang iniaabot. Sa kabila ng pagod na dala ng araw-araw, buhay na buhay ang kanyang mga mata. At ang dating lupaypay niyang mukha ngayon ay nagpapakita ng tibay. Parang malayo na ang sakit. Ramdam pa rin niya ang pagod, pero ito na ang klasing pagod na dumarating pagkatapos ng isang araw ng paggawa ng bagay na mahal mo. Isang hapon, habang inaayos ang ilang kahon sa counter, narinig niyang bumukas ang pinto kasabay ng tunog ng maliit na kampanilya. Pag-angat ng kanyang tingin, agad niyang nakilala ang doktor na tumingin sa kanya noon sa ospital. Seryoso ang mukha nito pero may kakaiba sa mga mata. Lumapit ito sa counter, tinanggal ang sombrero at nagsabi, "Erlinda, kailangan ko talagang pumunta rito ng personal. 2 ang gusto kong sabihin. Una, humihingi ako ng tawad. At ang isa, may magandang balita." Kumunot ang noo ni Erlinda, medyo naguguluhan at naghintay. Huminga ng malalim ang doktor at nagpatuloy. "Mali ang mga resultang ibinigay sa iyo sa ospital. Sa totoo lang, resulta iyon ng ibang pasyente. Malaking pagkakamali iyon ng laboratorio. Wala po kayong malubhang sakit." Hindi agad nakapagsalita si Erlinda. Natigilan siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahina niyang nasabi, "Diyos ko, at yung isang pasyente, nakatanggap din ba siya ng resulta ko?" Tumango ang doktor at ipinaliwanag, "Oo, sa kasamaang palad, pareho kayong nabigyan ng maling resulta. Malubhang pagkakamali ito at tinutugunan na ito ngayon ng ospital ng maingat." Umupo si Erlinda, pilit iniintindi ang lahat ng narinig. Iminungkahi ng doktor na idemanda niya ang ospital, may karapatan daw siya.
Pero umiling lang siya, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi ko sila idemanda, doktor. Tumingin ka sa paligid. Kung naging iba ang lahat, baka hanggang ngayon hinihintay ko pa rin ang kamatayan. Pero sa panahong yon, nabuhay ako. Natuklasan ko kung ano ang kaya kong gawin. Nakita ko kung sino ang tumulong at sino ang lumayo. Kung hindi dahil sa maling diagnosis na yon, baka hindi ko narating ito. Ngumiti rin ang doktor, dama ang emosyon sa sagot niya. Kahanga-hanga po kayo, Erlinda, pero para makasiguro, gusto kong magpaulit kayo ng test. Pero base sa nakikita ko, gumagaling na talaga kayo. Ang akala nating malala ay isa lang palang magaan na kondisyon at sa mga ginagawa niyong pag-aalaga sa sarili, malamang magaling na talaga kayo. Tumayo silang pareho at nagyakap ng may taos pusong damdamin. Nagsabi ng paalam ang doktor, binati siya ng tagumpay at lumabas ng tindahan habang si Erlinda ay nanatiling nakatulala pero payapa. Samantala, si Danilo ay unti-unting nilulubog ng ibang realidad. Lumulobo ang mga utang, bumabagsak ang mga plano at nauubos ang pasensya. Medyo naaalala pa niya ang mga liham ng ina, ni isa ay hindi niya binasa at ang huling sandali na nakita niya ito, nanghihina sa ospital. Para sa kanya, matagal nang patay ang ina. Pumunta siya sa ospital, desididong ayusin na ang mga papeles ng pamana. Pumasok siya sa reception area na parang mayabang, humingi ng kausap tungkol sa proseso at itinuro siya sa isang mas matandang doktor na may mahirap basahing ekspresyon. Diretso agad si Danilo, ni hindi man lang binati ang doktor. Gusto kong malaman kung ano ang kailangang pirmahan para mailipat na sa akin ang mana ng nanay ko. Matagal na tong usapan, pero wala pa rin kumukontak sa akin. Pakiramdam ko, binabaliwala ako. Tinitigan siya ng doktor ng ilang segundo at sa halip na magsalita, binuksan ang isang drawer at kinuha ang isang puting sobre. Tahimik itong iniabot. Kinuha ni Danilo ang papel ng may pagdududa at nagtanong, "Ito ba ang address ng abogado?" Kalma ang sagot ng doktor. "Lahat ng kailangan mong malaman, nasa loob niyan." Napabuntong hininga si Danilo, tumalikod at umalis. Pagdating sa tinukoy na address, nabigla siya sa nakita. Isang malaking bahay, malinis ang harapan, malalawak ang bintana at maayos ang hardin. Mabango ang hangin, parang matamis at nakakahalina. Naisip niyang siguro maganda talaga ang kita ng abogado. Umakyat siya sa 3 hakbang at pinindot ang doorbell ng padabog. Sabik na sanang pag-usapan na ang tungkol sa pera at ari-arian. Wala siyang ideya kung anong naghihintay sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang babaeng malayong-malayo sa itsura ng inang iniwan niya noon sa ospital. Nakatayo si Erlinda, matatag, tuwid ang katawan at ang mukha ay maliwanag, hindi dahil sa pisikal na anyo kundi dahil sa tagumpay laban sa sakit. Nakasuot siya ng simpleng pero disente at maayos na damit at sa kanyang mga mata ay may kislap ng lakas na may halong tahimik na lungkot. Hindi napigilan ni Danilo ang sarili. Nanlumo siya, bumilis ang kanyang paghinga at sa isang iglap lumuhod siya sa harapan ng kanyang ina. Tinititigan ito na parabang isang multo ang kanyang nakita. Napuno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mukha. Sa boses na halos wala na sa kontrol, nagsimulang magsigaw si Danilo sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang mga kapitbahay, ang mga dumaraang sasakyan o anuman sa paligid. Niloko mo silang lahat. Pinaniwala mong patay ka na. Pumunta ako dito para asikasuhin ang mana, para pumirma sa mga papeles. Hindi ka dapat buhay pa. Kalokohan to. Hindi natakot si Erlinda. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, tinitigan ng anak ng matatag ang mga mata. Huminga siya ng malalim, humawak sa doorknob ng mas mahigpit at mahinahong sinabi, "Nabuhay ako mag-isa, walang tulong, walang suporta, walang bumisita. Iniwan mo ako sa ospital, akala mo madali lang hintayin ang kamatayan ko. Pero hindi ako namatay, Danilo. Lumaban ako para sa bawat araw na inakala mong tapos na." Nananatili si Danilo sa pagkakaluhod sa sahig, pilit inuunawa ang mga naririnig, pero hindi maitago ang galit sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Erlinda, matatag ang boses ngunit puno ng katotohanan. "Hindi mo alam kung gaano kahirap umuwi sa bahay na walang laman ng kalan, pilit kinakaladkad ang sarili mula sa kama para lang makapaghanda ng kahit anong pwedeng ibenta.
Hindi ako humiling ng luho, ang hiling ko lang ay manatili ka sa tabi ko, pero pinili mong lumayo. At ngayon na buhay pa ako, iniisip mong may utang ka sa akin. Wala kang utang, Danilo, at wala rin akong utang sa'yo. Tinangkang tumayo ni Danilo, itinuturo siya na parabang gusto siyang paratangan ng kung anong kasalanan, pero ang sagot lang ni Erlinda, lahat ng hindi ko na ibigay sa'yo bilang lambing, inilagay ko sa lasa ng mga kakanin ko. Yon ang bumuhay sa akin. Pinatawad na kita pero hindi na kita kailangan, pwede ka nang umalis. Umalis si Danilo na wala nang masabi. Bumaba siya sa mga baitang ng bahay na may diin ng mga yapak, binuksan ang gate na may galit at isinara ito ng malakas. Nanatili si Erlinda sa pintuan ng ilang segundo, pinapanood ang anak habang papalayo ito. Pagkatapos, marahan niyang isinara ang pinto, inilak ang seradura, lumakad papunta sa kusina at umupo sa mesa. Tiningnan niya ang paligid, nakita ang malilinis na kasangkapan. Ang kalan na nakapatay, ang maliit na papel na iniwan niya para sa isa sa mga empleyada na may listahan ng mga gagawin kinabukasan. Doon lang, sa katahimikan, tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Nakasubsob sa mga braso, tahimik siyang umiyak. May hiningang nanginginig, pinakawalan ng lahat ng itinago niyang sakit. Hindi iyon kahinaan, iyon ay ginhawang may halong sakit, ang pagbitaw mula sa sugat na hindi kailanman gumaling, kundi basta na lang naghilom sa ibabaw. Ilang oras ang lumipas, mababa na ang araw sa langit at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Si Danilo ay pag-alagalang naglalakad sa mga lansangan, mabigat ang mga paa at tuliro ang mga mata. Nanginginig pa rin ang kanyang kalooban. Paulit-ulit na pumapalo sa isipan niya ang mga sinabi ng ina. Mali pala ang lahat ng akala niya. Lahat ng inaasahan niyang matatanggap na pera, ari-arian, kabayaran, nawasak sa isang pangungusap. Hindi na kita kailangan. Unti-unting lumulubha ang hiya sa kalooban niya, kasabay ng damdaming hindi niya alam kung paano tatawagin, para bang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bit-bit lang ang lumang backpack at pitaka sa bulsa, naglakad siya ng walang direksyon, hanggang sa marating ang terminal kung saan siya sasakay palabas ng syudad. Napagdesisyonan niyang lumayo, magsimulang muli sa ibang lugar, tumakas sa kahihiyan, burahin ang nakaraan. Pero may bagay na humila sa kanyang atensyon. Sa kabilang kanto, may isang maliit na kakanin shop, hindi kapansin-pansin pero magaan sa mata ang harapan. Ang amoy ng matamis na lumalabas mula sa nakabukas na pinto ay nagpahinto sa kanya nang hindi niya namamalayan. Isang amoy na pamilyar, matagal nang hindi na amoy, parang may bumukas na bintana ng nakaraan. Tumama iyon sa kanya ng malakas. Naalala niya ang mga linggo ng kabataan, kung kailan gumigising siya sa tunog ng mga kasirola at nakikita ang inang nakasuot ng apron, may panyong nakasabit sa balikat at tahimik na nakangiti habang naghahalo ng masa. Naramdaman niyang kumirot ang sikmura niya. Hindi niya alam kung gutom iyon, emosyon o pareho. Tumawid siya, dahan-dahang pumasok, parang bumabalik sa sariling tahanan. Nagniningning ang display ng mga kakanin na nakaayos sa hanay. Ilan sa mga iyon may maliit na papel na may sulat sa balot. Walang mataong pila, isang matandang ginang lang ang nasa counter. Tinitigan ni Danilo ang paligid gamit ang mga matang walang direksyon. Lumapit siya, pumili ng kahit anong kakanin at nagbayad. Sa unang kagat tumigil siya. Tumahimik, ngumunguya ng dahan-dahan, sinusubukang intindihin ang nararamdaman. Hindi lang ito basta lasa, ito ay alaala, damdamin. Pumikit siya at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang kapayapaang kakaiba, medyo nakakailang pero totoo. At doon, sa mismong sandaling iyon, nagsimula niyang maunawaan kung ano talaga ang nawala sa kanya. Nanatiling nakatayo si Danilo sa loob ng kakanin shop ng ilang segundo, para bang kinulong siya ng mismong espasyo. Halos hindi nagbago ang amoy, katulad pa rin ng nararamdaman niya noong bata siya at nagluluto ang kanyang ina tuwing umaga. Ang halimuyak ng asukal na niluluto kasama ang ginadgad na niyog, ang bahagyang amoy ng kanela sa bagong lutong masa. Lahat iyon ay pumuno sa hangin ng hindi maipaliwanag na damdamin. Tumingin siya sa paligid at nakita ang lugar na inayos ng may pagmamahal. Ang mga mesa mula sa mapusyaw na kahoy, ang mga garapon ng salamin na may lumang candy,
ang mga telang may bulaklak sa ibabaw ng mga counter. Lahat ng iyon ay parang ginawa para ipadama sa bawat bisita na sila ay mahalaga. Umupo siya sa isa sa mga mesa at kinawayan ang tagapaglingkod ng marahan. Gusto ko po nitong isa, yung pinakasimple, yung may niyog at kondensada, sabi niya habang itinuturo ang matatamis sa display. Tumango ang kahera na may magiliw ng ngiti at kinuha ang order. Muling tumingin si Danilo sa paligid. Ang mga tao'y mahihinang nag-uusap, may mga munting tawa, at ang buong lugar ay may kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagdating ng matatamis, kinuha niya ito gamit ang kamay at agad kumagat, parang nagmamadali. Pero sa mismong sandaling dumikit ang lasa sa kanyang dila, siya'y napatigil. Pumikit siya. Bumagal ang kanyang paghinga. Parang sa isang iglap, may tahimik na yakap na dumampi sa kanya. May bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya maunawaan kung bakit. Parang may lasang matagal nang nawala, alaala na nakalimutan, o pag-ibig na matagal nang iniwan. Parehong-pareho ang lasa sa matatamis na niluluto ng kanyang ina noong siya'y bata pa at may lagnat. Ito rin ang parehong tinatago ng ina sa kanyang baunan tuwing ayaw niyang pumasok sa eskwela. At ito rin ang niluluto tuwing Pasko, kahit walang pera, pero mainit at puno pa rin ng saya ang bahay. Tahimik si Danilo, bahagyang naiiyak, dahan-dahang ngumunguya na parang sinusubukang pigilan ang isang bagay sa loob niya na ayaw niyang pakawalan. Tinapos niya ang matatamis, pinunasan ang kamay gamit ang napkin at lumapit sa counter para magbayad. Ang sarap, hindi na ako nakakakain ng ganito. Matagal na. Aniya, pilit tinatago ang emosyon sa likod ng boses na nanginginig pa rin. Ngumiti ang kahera at magalang na sumagot. Masaya po kaming marinig yan. Palagi pong bukas ang lugar na ito para sa mga taong tulad ninyo. Dito po layunin naming maghatid ng ginhawa. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang maliit at eleganteng calling card ng tindahan. Kung gusto niyo pong umorder o bumalik, narito po ang detalye. Nagpasalamat si Danilo, kinuha ang card at tumalikod para umalis, pero napako ang mga mata niya sa nakaimprentang teksto sa ibaba ng card. Binasa niya ng minsan, pagkatapos binasa ulit. Nasa card ang pangalan ng nagtatag, Erlinda. Sa ibaba may isang maikling mensahe sa sulat kamay na font. Tagapagtatag at punong tagagawa ng matatamis. Bawat recipe ay may dalang piraso ng kanyang puso. Nanigas si Danilo, hindi siya makagalaw, para bang may humila sa sahig na kinatatayuan niya. Namutla siya. Nanginig ang mga kamay. Halos malaglag ang card, pero pinisil niya ito ng mahigpit. Nakatitig sa pangalan na para bang hindi makapaniwala sa nabasa. Ang buong katawan niya ay parang kinuryente. Isang halong pagsisisi, gulat at hiya ang sumabog sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magsalita, pero namuo ang lalamunan. Tumingin siya sa paligid muli, na para bang ngayon lang niya tunay na nakita ang lugar. Ang mga detalye, ang mga telang may burda, ang maliliit na mensahe sa packaging, lahat ay may saysay na ngayon. Bawat elemento ng tindahang ito ay larawan ng ina na sinubukan niyang kalimutan. At heto siya ngayon, nasa mismong gitna ng mundong itinayo nito. Habang siya na may tumakas sa tungkulin at habol lang, ay sariling kita mula sa sakit ng taong hindi kailanman sumuko sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng cashier, hawak pa rin ang card, dilat ang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig pero walang lakas para gumawa ng kahit anong galaw. Parang huminto ang oras, nawala ang ingay ng mga usapan, nagmistulang malayo ang mga ilaw sa paligid, at ang tanging bagay na umiiral ay ang pangalan ng ina na nakasulat sa papel. Ang parehong pangalan na binabaliwala niya sa mga liham, ang parehong pangalan na inakala niyang iniwan na niya sa nakaraan. Ngayon, ang pangalang iyon ay naging simbolo ng tagumpay, dangal at katatagan. Nakatayo siya roon mag-isa sa gitna ng isang puno't masiglang tindahan ng matatamis, hawak ang calling card gamit ang nanginginig na mga daliri. Tumigil ang mundo sa paligid at sa sandaling iyon, kahit walang sinabing salita, naintindihan niya ang lahat ng kanyang nawala. Maraming salamat sa pagtutok hanggang dulo, sa isang mundo kung saan maraming sakit ang dumadaan nang walang nakakakita, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung naantig ka sa kwento na ito,
mag-subscribe ka sa aming channel. Nakakatulong ito sa amin upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga totoong kwento na karapat-dapat marinig. Sabihin sa comments kung taga saan ka nanonood at kung maaari, i-share mo. Maaring maliit lang ito pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.